The Knights of Praise International, your host, Reverend Bobby Librado, Associate Pastor, Asia Pacific Regional Missionary of United Pentecostal Church of Hong Kong. The purpose of this channel is to teach, preach the Word of God, establish prayer life, and win people in the Lord, and mature disciple of Jesus Christ by exalting Jesus Christ, encouraging people, equipping Christians, and evangelizing the world through the gospel of salvation. New Life Fellowship Main Campus, 7 to 9 Hill Road, 2nd floor, Chu Wen Pat Building, Chek Tong Chu, Hong Kong. Worship service Wednesday to Sunday at 2 p.m. Church office telephone +852 285 77500. Reverend Bobby Librado, Associate Pastor. Reverend Nilo Plaza, Co-Associate Pastor. New Life Fellowship Old-Time Campus under Pastor Bobby Librado, Les Point Industrial Building, 16 to 18 Woliu Hang Road, Potan, Shatin. Contact 960-85197. Siwong 1 Grace Church under Pastor Samuel Mack. Room 301 Finance Building, 254-256 Des Biox Road, Central Hong Kong. Telephone 2543-1112 or 9185-8973. UPC Yuen Long under Pastor Joshua Kwong. First floor, Flat A, Oning Building, 192, Oning Road, Yuen Long, New Territory, Hong Kong. Grace Church of Hong Kong under Pastor John Chan. Worship B, 7th floor, Epoch Industrial Building, number 8, Chi Weng Ho Street, Ching Yi, New Territory, Hong Kong. Morning Devotion, a prayer to start your day. Begin today with God. Praise the Lord. Isang mapagpalang Lunes ng umaga. At salamat po sa napakagandang victory na binigay ng Diyos sa buong isang linggo na atin pong General Conference sa Manila. At kararating lang po namin ng Saturday night from GenCon to Mexico, Pampanga. Kaya Sunday kami po ay pupunta po ng Pangasinan para umatin ng gawain. At salamat sa Panginoon, nakarating kami dito sa Mexico na taglay ang pag-iingat ng ating Panginoon. Amen. Kasama namin si
si Nanay Lenitong, si Nanay Flor, Sister Gloria, Amen, Pastor Joel and Sister Lydia. Praise God, ang iyong lingkod, at saka si Sister Cynthia, of course. Salamat sa Panginoon dahil kami po ay nakarating na ligtas sa pag-iingat at biyaya ng ating Panginoon. Okay. At bukas, Lunes, Sunday, praise God, kami po ay sabay-sabay na patulak po sa lugar po ng Pangasinan at aatin ng gawain. Praise God, for the first time si Pastor Joel ay mangangaral ng salita ng Diyos outside Hong Kong. To God be the glory. So, pag-pray po ninyo mga kapatid na maganda po ang pagkilos ng Panginoon sa kanyang gawain. So, I think sa morning na ito, dahil dito sa Pangasinan ay napakahina po ang signal, kaya nasa premiere lang po tayo ngayon. Pero back on Tuesday ay okay na po ang signal natin dahil na nakapag-connect po ako ng internet dito sa bahay. So hopefully na ito po ay maganda ang kanyang outcome. Excellent ang internet connection po natin. Wala pong fluctuation, wala pong buffering. Praise God. So sa ating pagpapatuloy mga kapatid, atin pong idulog muna sa Panginoon ang gawaing ito sa panalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, maraming salamat. Ikaw po ang magpala sa umagang ito sa pangangaral po ni Pastor Bong Arellano. Pagpalain mo siya, gamitin mo siya Panginoon sa kanyang exhortation. Ikaw po ang manguna, ikaw po ang magminister sa kanilang mga buhay. Purihin ka Panginoon at gamitin mo siya na pagpapala at makapagbahagi siya ng iyong salita Panginoon. Hallelujah. At lahat po ng nakikinig ngayon at nakatune in ng kanilang cellphone, lahat po ng gadget para makakonect sa ating morning prayer devotion, Lord, pagpalain mo ang bawat isa Panginoon. Hallelujah. At amin pong maramdaman ang tunay na pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Purihin ka Panginoon. We dedicate all these things to you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. Hallelujah. Okay mga kapatid, mga ilang segundo lang ito, ilang minuto lang siguro ang ating premier morning devotion, dahil ang oras po ay 1:10 na yata mga kapatid. So iraran pa natin ito mamaya after this daving, ay iraran po natin para makapag-premiere po tayo. To God be the glory. So abangan natin mamaya bago natin mapakinggan ang salita ng Panginoon. Huwag natin kalimutan na i-share ang atin pong link sa ating mga kaibigan. Amen. Paki-press lang po yung 143 para sa ganon ma-identify po tayo na nakapag-share na po tayo ng ating link mga kapatid sa ating lahat ng mga social media friends. To God be the glory. Okay, maraming salamat. So, paki-press lang ang 1437. Okay. So, sa oras na ito, bago natin mapakinggan ang mensahe ng ating Panginoon, binabati ko lahat po ng mga kapatid natin ngayon na nakatune in ng kanilang nakakonect dito sa ating morning devotion. Isang mapagpalang Lunes ng umaga. Amen. Mayo 26. Praise God. 2025. Tama ba yung Kastila ko mga kapatid? Praise God. 2025. Okay. Sa buwan po ng Mayo, sa pitsa po ng 26. Okay. So greetings to all of you. Babawi kami ni Pastor Joel sa mga susunod na araw kapag nakabalik na kami sa Hong Kong. Amen. Kahit magdamag tayong magbatian, praise God, basta maganda po yung ating connection sa ating internet. So bago natin mapakinggan ang ating pastor mula po sa UPC Tumalim na Sugbo, Batangas, walang iba si Pastor Bong Arellano.
Amen. At magbabahagi sa atin ng isang fresh manna from the Lord. Amen. Makinig muna tayo ng isang awitin na patuloy nating napapakinggan ito. Okay? Kinuha na ng Panginoon ang may-ari ng awit na ito. Pero ang mensahe ng awitin ay hanggang ngayon ay nangungusap sa ating mga puso't kaluluwa. Praise God. Brother Ulysses Ablang is already gone in the Lord, but his song is still alive, and whoever listening to that song, I believe we are all blessed. So, okay, sa isang awiting, mga kapatid, okay, hinahanap ko pa yung ayon, ikaw ang lahat-lahat sa akin. Amen. Totoo po yun, mga kapatid, na kung pahintulutan natin ang Panginoon na siya lamang ang siyang mag-reside sa ating buhay at wala po siyang kaahagaw, pwede nating awitin ito, ikaw ang lahat-lahat sa akin. So, let's worship the Lord as Brother Ulysses Ablang song in his title, Ikaw ang lahat-lahat sa akin, ay mapakinggan po natin. Ikaw ang lahat-lahat sa akin, ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing. Mapagkailanman pupurihin, sasambahin, O Diyos, ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat-lahat sa akin, ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin kong damin ng yakap mo, hangarin kong sundin ang loob mo, Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Ikaw ang lahat-lahat sa akin, ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Praise God. Hallelujah. So mga kapatid, napakaganda po nung awitin na yon, ikaw ang lahat-lahat sa akin. At walang ibang pinili ng Panginoon na tirahan ng kanyang kapangyarihan kundi ang buhay po natin. Amen. We are the chosen vessel of God, and He is willing to dwell in our life as long that our heart is pure in the Lord. Hallelujah. I know and I believe the Lord will going to choose our heart, our life to be His dwelling place. To God be the glory. So, sa oras na ito mga kapatid, ayaw ko na pong sayangin ang chance na ito na tayo po ay makinig na po ng salita ng Panginoon. At ang Panginoon ang patuloy na
magpakain sa atin ng kanyang mga salita. Salamat po at available po si Pastor Bong Arellano, no, na siyang mag-inspired sa atin ng salita ng ating Panginoon. Kay Pastor Bong, if you are now ready, praise God, we are also ready to receive the Word of God this morning. Good morning everyone. Good morning Pastor Joel Buhia and Sister Lydia Buhia. Good morning po sa lahat po ng ating po mga kapwa ministro sa uwasang ito ng gawain ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa lahat po ng mga kapatiran na naririto sa platform na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At marami pong salamat muli sa pagkakataon na makapag-exhort po sa ating pong kalagitnaan. Magandang umaga, Pastor Bobby and Sister Cynthia Librado. Ating pong buksan ang banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 1, verse 26 hanggang 31 po. Sabi po dito, "For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are, that no flesh should glory in his presence. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness, and sanctification and redemption. That, according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord." Sa Tagalog po, ito po ang nasasaad, mga kapatid. "Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, at hindi ang maraming mahal na tao ang tinawag, kundi pinili ng Diyos sa mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya mga marurunong, at pinili ng Diyos sa mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya mga bagay na malalakas, at ang mga bagay na mababa ng sanlibutan, at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo. At ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga, mga bagay na mahalaga upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos, na dapat sa Kanya kayo'y nangasa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos, at katwiran, at kabanalan, at katubusan, na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon." Amen. Ako po'y mangaral sa ating kalagitnaan na nagsabing piniling pagpalain. Chosen to be blessed. You are chosen to be blessed, brother and sister. Tayo po ay piniling pagpalain. Tayo po'y manalangin, dakila at mapagpalang Diyos. Minsan pa, marami pong salamat sa pong mga salita na aking pong nabasa. Dalain ko, Panginoon, na gabayan mo po ang iyong balingkod sapagkat sa ng aking sarili ay wala po akong magawa, Panginoon. Tulungan mo po akong ipangaral dito
ng may kaunawaan at kalaman na nagmumula po sa iyo, Amang Banal. Upang sa gayon, patuloy po kaming magpakababa sa iyo pong harapan, Ama. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Tayo po, mga kapatid ko, ay piniling pagpalain. Maraming mga bagay po tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon sapagkat ikaw at ako ay napiling pagpalain. Kung ating mamasdan ng ating pagkatao ay masasabi natin, sino ako upang tumanggap ng ganitong pagpapala? Sapagkat kung ating titignan ang ating kalagayan, mga kapatid, di ba totoo ang talatang ating nabasa dahil tayo po ay mga taong nasa mababang klase sa ating lipunan. Amen, mga kapatid. Tama po yung Biblia na ating pong nabasa. Dahil kung titignan nga po natin ang ating pagkatao, mga kapatid ko, amen, tayo po yung pinakamababang klase ng tao sa mundong ito. Amen. Bakit hindi pinili ng Diyos ang mga marurunong? Amen. Kundi pinili niya tayong mangmang. Bakit hindi pinili ng Diyos yung mga matatalino? Diba? Bakit hindi pinili ng Diyos yung mga mayayaman? At tayo yung kanyang pinili. Amen? Kaya kung titignan natin talaga, kapatid ko, napaka-laking pagpapala po ito sa ating pong buhay. Sapagkat tayo po yung napiling pagpalain. Bakit po tayo napili, kapatid? May pagmamalaki pa tayo sa Panginoon? Hindi. Nakasumpong po lamang tayo ng biyaya, mga kapatid, kaya tayo naligtas. Dahil tayo, amen, nung una ay mga taong makasalanan, palasamba sa Diyos-Diyosan, palasaway, matigas ang ulo, mga taong dati ay walang pag-asa. Ulit salamat sa Diyos, tayo po ay naririto, nabigyan ng pagkakataon, binuksan ng ating kaisipan upang makita natin kung gaano kabuti ang Diyos. Amen, ayon sa ating pong buhay. Amen, ayon po sa Roma chapter 2 verse 4, naalala na natin ang kabutihan ng ating Panginoon na tayo po ay pinatawad. Amen. Kaya nga, wala tayong may pagmamalaki sa harapan po ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Nakasumpong lamang po tayo ng biyaya sa Panginoon. Kaya wag po natin babaliwain itong pribilehiyong ito, mga kapatid. Sapagkat kung ang mga Israelita nga, nang sila ay naging palasaway at naging matigas ang kanilang ulo, ay tinalikuran sila ng Diyos. Ayon po sa Deuteronomy chapter 32, verse 20 to 21. Amen. Kung sila nga, mapatid ko, tinalikuran ng Panginoon, kung sila po ay ang naging palasaway, bagamat, amen, pinili sila ng Panginoon. Amen, na pagpalain dahil sa tipan ng Panginoon kay Abraham, mga kapatid, kung sila nga, amen, tinalikuran ng Panginoon, lalo pa kaya tayo, mga kapatid, na kung tutusin, dahil nga sa ating pong nabasa, mga kapatid ko, amen, ay wala naman po talaga tayo may pagmamalaki sa ating Panginoon. Amen, di ba, mga kapatid? Kaya sinot po tayo para maging palasaway sa Panginoon. Kaya po pag-isipan natin mabuti ang pagkatawag ng Diyos sa atin. At pinili po tayo sa kabila ng napakaraming tao dito sa mundo, mga kapatid. Amen? Maraming mga tao, mga kapatid. Maraming mga taong tinawag. Maraming mga taong hinahirap. Pero kakaunti ang pinalad, mga kapatid. Sabi po ng Mateo chapter 22, verse 14. Sapagkat marami ang mga tinawag na dapat kakaunti ang nahirang. Amen. At tayo po, yung mga kakaunting yun, mga kapatid. Kaya, ito po yung pagpapasalamat po natin sa Panginoon. Ito po yung pagpapalas na kaloob ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Na sa kakaunting yun, tayo po yung mapalad, mga kapatid. Kaya alamin natin, mga kapatid, kung bakit ano yung layunin ng Diyos sa buhay po natin, kung bakit tayo piniling pagpalain. Amen? Pinili ka ng Panginoon, mga kapatid ko, upang ipahayag mo sa tao yung kadakilaan ng Panginoon. Amen? Kaya gamitin natin yung ating sarili.
Amen? Yung pagkakatawag ng Panginoon, pagkakapili ng ating Panginoon kung bakit tayo pinagpala. Amen? Katulad mo, Brother Joel, ngayon ay pastor na. Amen? Malaking biyaya ka sa mga tao dahil nakita nila kung gaano kadakila ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Amen? Kung paano ka binago ng Panginoon at ngayon ay ginagamit ka na sa ubasan ng ating Panginoon. Amen. Yan po yung napakagandang pagpapala sa buhay mo na dapat natin ipakita sa tao, mga kapatid. Amen. Dahil sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10, dadapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdoti, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan na ng nakaraang panahon ay hindi bayan. Dapat ngayon, bayan ng Diyos na hindi nagsipagkamit ng awa, dapat ngayon nagsipagkamit ng awa, mga kapatid. Ipakita natin sa tao, mga kapatid, yung bagay na ginawa ng Diyos sa buhay po natin na mula sa kadilimang pagiging hindi makadiyos dati, mga kapatid. Amen. Nawala dating Diyos na kinikilala. Magulo ang buhay. Walang pananampalataya sa Diyos. Pero ngayon, nabaliktad po ang lahat, mga kapatid. Tayo naging makadiyos, nananampalataya sa Diyos, at higit sa lahat, binabago po yung ating pong buhay. Yan po yung nais ng Diyos na may pakita po natin sa tao, mapatid. Amen? Layunin ng Diyos ay ating ipahayag ang biyayang ito na ating nakamtan. Makita ng mga tao na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa pamagitan ng ating pagbabagong buhay. Dahil dati tayo ay makasalanan, ngunit ngayon ay makadiyos. Dati ay may magulong pamumuhay, ngunit ngayon ay may mapayapang buhay. Dati walang saysay ang buhay natin, ngunit ngayon ay punong-puno ng pag-asa. Kaya nga ating pagmalaki ang ginawa ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Amen? Kaya sabi nga ng Mateo chapter 5 verse 3 to 16, amen, ito daw po yung dapat nating maging buhay samantalang tayo po'y naririto pa sa mundong ito, mga kapatid. Isinama ko ito, mga kapatid ko, upang sa gayon ay ating mabantayan yung ating pong mga sarili. Dahil sabi po dito, mga kapatid, mapapalad ang mga mapagmakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang nangangapis sapagkat sila'y aliwin. Mapapalad ang mga maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nangagugutom at nangauhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo inaalimura at kayo pinag-uusig at kayo pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at magsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ay pagpapaalat. Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Amen, mga kapatid. Kaya nga po sa mga bagay na ito ay ating masasabi na tayo ay pinili upang pagpalain, mga kapatid. Dahil hindi natin magawa yung mga bagay na ito, mga kapatid, kung hindi po sa tulong ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya naman po yung ating pong nangyayari sa buhay na ito, mga kapatid, alalahanin natin na may salita ang Diyos. Amen? Na itinuturo niya sa bawat naglilingkod sa Kanya, mga kapatid.
ano kung tayo inaalimura, mga kapatid? Amen. Sabi ng Biblia, mamanahin natin ang kaharian ng Diyos. Amen. Ano kung ginagawa nila tayong mga taong mangma dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon? Amen. Ang mahalaga, mga kapatid, alam natin yung ating pong patutunguhan. Amen, mga kapatid? Kaya, bilang mga piniling pagpalain, dapat po tayong mga bihis. Amen, sabi po ng Colossus chapter 3, verse 12 to 15, mga bihis nga kayo, gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin, ng kagandaang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sinuman ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diyay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Amen. Bilang mga piniling pagpalain, mga kapatid. Amen. Ibihis po natin, mga kapatid ko, yung isang pusong mahabagi. Amen. Isang kagandang loob, kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod, mga kapatid. Amen. Dumarating talaga sa buhay po natin na dahil sa matagal na nating mga nakakasama, mga kapatiran, kuminsan, mga kapatid, amen, ay parang baliwala na lang, mga kapatid, yung mga bagay na ginagawa natin. Hindi natin napapansin minsan na nasasaktan natin yung ating kapatid. Amen. Kaya sabi dito na mga tiisan daw tayo. Amen. Kung minsan, mga kapatid ko, hindi natin napapansin, tayo po nakakasakit sa damdamin ng ating kapatid. Amen. Kaya sabi ng Biblia, mga patawaran daw po tayo. Amen. Dumarating po talaga sa buhay natin ng ganyan, mga kapatid. Bago po ako naging pastor, ay meron po talagang mga pangyayaring ganito po sa ating pong buhay. Bilang mga naglilingkod sa ating Panginoon. Pero alalahanin natin, mga kapatid, tayo po ay pinili, amen, piniling pagpalain ng Panginoon, mga kapatid, kaya't anuman po yung mga bagay na nangyayari po sa ating pong buhay, amen, maghari po sa ating puso ang kapayapaan ni Kristo. Dahil sabi diyan na diyan tinawag din naman tayo sa isang katawan. Amen. Magpasalamat po tayo sa lahat ng bagay na pinagkakaloob ng Panginoon. Pasalamat tayo, Brother Joel. Amen. Na tinawag tayo ng Panginoon para mangalaga ng kaluluwa. Yan po yung ating pong tungkulin bilang pastor. Mangalaga ng kaluluwa. Kaya ating ipakita sa kanila yung ginawa ng Panginoong Diyos na pagpapala sa ating pong buhay. Patuloy po tayong manangan sa salita ng ating Panginoon, kapatid. Marami pang mga bagay tayong dadaanan. Amen? Hindi natin masasabi na dahil pastor na tayo, mga kapatid, ay perfecto na tayo. May mga bagay pa rin po tayong kahinaan. Amen? Si Pedro nga di ba? Nagmalaki sa harapan ng Panginoon. Sabi niya, hindi kita iiwanan ng Panginoon. Pero, nang dumating yung oras, 3 beses niyang itinatwa ang Panginoon. Amen. Kaya, patuloy lang, kapatid. Amen. At ang encouragement sa atin ng Panginoon, tayo po ay pinili upang pagpalain. Amen. Sa kabila na napakaraming tao sa mundo, amen, ikaw at ako ay piniling pagpalain. Sa mga kapatid na nakikinig,
Amen, nanonood sa oras na ito, mapalad ka sapagkat ikaw ay pinili pagpalain. Amen? Hindi ka lang tinawag, ikaw ay pinili, kapatid. Amen? Pinili tayo, may napakaraming tao. Amen? Kakaunti ang nakasumpong ng biyaya sa mata ng Panginoon. At ikaw, sister, brother, ay isa sa kakaunting yaon. Kaya mapalad tayo, masasabi natin tayo'y piniling pagpalain ng ating Panginoon. Amen. At hanggang dito na lamang po. God bless you all. Yan, okay. Muntik nang nawala ako, mga kapatid. Salamat sa Panginoon, Pastor Bong. At totoo po yun that we are chosen to be blessed. Amen. Pag sinabing chosen, napakapalad po natin. Kasi ang sabi ng Bible, many are called, but few are chosen. And thank God that we are chosen by God to be blessed, to be His dwelling place. Napakaganda ang mensahe, mga kapatid. Salamat, Pastor Bong, sa inspiration ng salita ng Diyos na aming pong napakinggan sa umagang ito. At manapa ang presensya ng Panginoon ang patuloy na nangungusap sa ating mga buhay. Kaya't sa oras na ito, ayaw ko na pong sayangin ang sandaling ito. At tayo po ay dudulog muli sa Panginoon sa isang pananalangin. Hayaan natin ang Panginoon ang siyang mag-penetrate sa ating mga buhay. Manalangin po tayo at hilingin natin ang tunay na kalakasan mula sa ating Panginoon. Dahil kung wala ang Panginoon, amen, hindi natin kayang magpatuloy sa buhay na ito. At pawang kasinungalingan lamang ang lalabas sa buhay natin kung wala ang guidance, wala ang protection ng Diyos sa buhay natin. Ang panghihina, ang mga persecution ay normal na ating nararamdaman at nararanasan bilang anak ng Panginoon. That every Christian is always face struggles. If the unbelievers will not encounter also, how much more to the true genuine people of God that we are facing struggles throughout our life. So let's pray on this powerful prayer for encouragement, a prayer for our strengths, a prayer for our hope. So let's join together and let's worship the Lord as we join together in this prayer. Almighty God, you are the everlasting God. You alone give power to the weak and strength to those who have none. Lord Jesus, you tell us that those who wait on you will renew their strengths. So we are before you, Lord, with our arms outstretched and nothing to offer but our trust in you. Lord, our trial is draining sometimes in our life, and without your intervention, we cannot go forward. Lord, you are our hope. You are our strength. Sometimes our soul is in the dark situation and we are hopeless. And we are before you, Lord, this morning, seeking help that we should ask you for long ago. I pray your forgiveness in our life for trusting in anything but you, God. In your word, you said that your thoughts toward us are of peace
for a future and a hope, Lord. Thank you for thinking toward us all. Let your promise penetrate the deepest recesses of our souls and well up your hope within our life. God in heaven, in Jesus' name, our soul is downcast sometimes within our life because life is stripping us of all strengths. And also for those who seek you, Lord, you are their God for help. You do not sleep and you keep us safe. What help and encouragement, Lord, these words are. Thank you for preserving us from evil and defending our soul unto salvation. Nothing on this earth, God, can strip that promise for us. Lord, you are our hope. Your word tells us to hold fast to the confessing of our hope without wavering, because you are faithful, God. I confess that our hope is wavering, even though we try to hold fast, God. Please take this beautiful promise that you have given to us and write it with a permanent ink on our mind and in our heart. Fill us with your hope and help us not to waver in the name of Jesus Christ. You are our gracious Lord. We have strayed from you and have damaged our relationship. In our heart, Lord, we feared you would not have us back. Then we remember the beautiful story that you have done in the life of Hosea, where you brought back his rebellious wife. The symbolism of the mercy you extended to your children, because our heart is to hang unto a shield of hope. So I pray that please forgive us and help us to learn how to consecrate our heart and follow hard after you, God. Heavenly Father, in Jesus' name, your word tells us of how you will have compassion on your children and subdue their iniquities. I love the world, God. Subdue, Lord. We seek your compassion and forgiveness for our life. I pray, Lord, for you to subdue all our sins and cast them into the depth of the sea as promised. Thank you, Lord, for your sending the Lord Jesus Christ to die on the cross to make this possible in our life. Patuloy kong dalangin din, Panginoon, ang pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Ang pagpapala mo, Panginoon, nang patuloy na dumaloy sa ating aming mga buhay. Dalangin ko rin sa lahat ng uri ng karamdaman na aming naikomit sa iyong harapan. Tulungan mo kami, Panginoon. Hallelujah, na makita namin lagi ang makalangit mong pagpapala sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, tunay na wala kaming magagawa. Tunay, Panginoon, na mahina lang, Panginoon, ang aming buhay. But we keep praying, God, in the power of your name. We're here, God, in the name of Jesus. We're here, God, hallelujah, to ask the strength that comes from you. There are weak points in our life, Panginoon, na minsan hindi namin nababantayan, na akala namin, Ama, kami po ay talunan na. Pero may pangako ka, O Diyos, sa buhay namin, na hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Kaya salamat, nandyan ka lagi, na nagbibigay sa amin ng kalakasan at encouragement. Aking dalangin ang aking mga kapatid sa oras na ito, Panginoon, sa inaabot ng panalangin ito, sa tinig na ito na umaabot sa bawat tainga ng aking mga kapatid. Akin pong dinideclare ang pagpapala na dumaloy, Panginoon, sa aming mga kaluluwa. I declare the power of your name in the mighty name of Jesus Christ. We bring back
to you all the glory, the honor and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po natin ang Panginoon at atin pong palakpak ang ating kamay para sa Diyos na buhay. Amen. So, nandito na kami sa bahay, mga kapatid, dito sa Pampanga. At patulak po kami, mga kapatid, pabalik mamaya sa Mexico. Praise God, dahil Tuesday night kami po ay sabay-sabay nalilipad na pabalik po sa Hong Kong. At maari siguro sa Hong Kong ay ma-restore na po ang maganda po nating internet at ang medyo mahaba po nating mga oras ng atin pong morning prayer devotion. Pasensya na kayo, mga kapatid. Ayaw ko lang pong mawala ang umaga ng pananalangin ito. At sinasacrifice po natin ito sa habag at biyaya ng Panginoon. Amen. At kapag makapag-premiere man lang tayo at magsama-sama sa pananalangin sa umagang ito ng Monday. Salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Ang pagpapala ng Diyos ay saganang bumuhos sa ating mga buhay. To God be the glory. So hanggang sa muli, sa Martes ng umaga, tayo muli ay magkasama-sama sa oras po ng alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Purihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. So, ito po si Pastor Bobby Librado, muling nagpupugay sa inyo ng isang mapagpalang Lunes ng umaga sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. To God be the glory. Alright, so paalam na po tayo. For the meantime, we love you in the name of our Lord Jesus Christ. To God be the glory.